kapatid, sa araw na ito, inaalala natin ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang kwento ni Judas ay kwento nating lahat. Madalas, hindi rin tayo totoo sa Diyos. Madalas, pinagpapalit din natin ang Panginoon sa mga mura at walang kakwenta-kwentang bagay. Madalas, pinagpapalit natin ang buhay magpasawalang hanggan para sa mga panandaliang tuwa at saya natin dito sa mundo. Mga kapatid, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo'y makitang karapat-dapat muli makatanggap ng banal na misteryo, magpapalakas sa atin para tayo ay maging mas tapat sa pagsunod sa Kanya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsiyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin.
Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain na ako'y magutom. Ang dulot sa aki mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin, wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binigyan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang pinapasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad. At isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na pinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ang Holy Wednesday ay madalas tinatawag na Spy Wednesday. Ito po ang araw kung saan nakipagkasundo si Judas Iscariote na ipagkanulo niya ang ating Panginoong Hesukristo sa mga punong saserdote o pari ng templo. Binenta ni Judas ang Panginoong Hesukristo kapalit ng 30 piraso ng pilak. At baka hindi niyo po alam ito
Nung panahon ni Jesus, ang 30 pieces of silver ay halaga po ng isang alipin. Ibig sabihin, sa ginawa ni Judas, tinuring niyang parang alipin si Jesus. Pinagpalit niya ang Panginoon sa isang bagay na mababa ang halaga. Mga kapatid, aminin natin, hindi lang si Judas ang may ganitong tukso. Di po ba, madalas tayo rin, pinagpapalit natin ang Diyos sa pera. Pinagpapalit natin ang Diyos sa kasalanan. Pinagpapalit natin ang Diyos sa pansamantalang saya. Kaya ang tanong, magkano ba ang halaga ng Diyos sa buhay mo? Harinawa, hindi natin ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na panandalian lang. Amen? Ngayon po ang tanong, sino ba talagang binenta ni Judas sa halagang 30 pirasong pilak? Who did Judas sold for 30 pieces of silver? Obvious naman po ang sagot si Jesus. Di po ba? Pero kung iisipin nyo ng mabuti, ang talagang binenta ni Judas ay ang kanyang sarili. Judas sold himself for 30 pieces of silver. Pero ang kamangha-mangha po dito, kahit na binenta niya ang Panginoon sa halagang 30 pieces of silver, hindi nagbago ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi nagbago ang puso ni Jesus. Hindi nagbago ang kanyang pagmamahal. Hindi nagbago ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Basahin niyo man po ang buong Ebanghelyo. Kahit na anong masamang ginawa nila sa ating Panginoong Hesukristo, hindi niya binago ang kanyang ugali, ang kanyang pananaw. Kahit na pinagtaksilan siya, hindi nagtanim si Jesus ng galit. Amen? Kahit na pinagkanulo siya, hindi gumanti si Jesus. Kahit na iniwan siya ng kanyang mga alagad, nanatiling tapat pa rin si Jesus sa Diyos Ama. Kahit na pinagsasampal siya ng mga sundalo, hindi nanakit si Jesus. Kahit na dinuraan siya, pinahiya siya, hindi nang hamak ang ating Panginoon. Kahit na pinagtawanan siya ng napakaraming tao nung siya'y nakabayubay, nakapako sa krus, hindi nagreklamo ang ating Panginoong Hesukristo. At kahit na siya'y nahirapan, nakapako doon sa krus sa Kalbaryo, anong ginawa ng ating Panginoon? Patuloy pa rin siyang nagmahal, nagdasal, at nagpatawad. Ano ang unang salita niya habang siya'y nakapako sa krus? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Mga kapatid, ito rin po sana ang mangyari sa atin. Hindi dapat magbago ang puso mo, ang pag-uugali mo, dahil lang sa masama na ginagawa ng iba sa'yo. Hayaan mo yung masama na ginagawa ng iba. Hindi ka dapat gumaya sa kasamaan nila. Di po ba? Remember, what people do to you says nothing about you. Tandaan niyo po yan. Ano man ang ginagawang masama ng iba sa iyo, yan may sinasabi yan tungkol sa kanila kaysa sa iyo. Kaya kung ikaw man ay inonse, sinaktan, inabuso, hindi ibig sabihin masama kang tao. Silang masama. Hindi po ba? Kahit na ikaw ay pinagtaksilan, hindi ibig sabihin wala kang kwenta, na wala kang halaga. Kung niloko ka man, hindi ibig sabihin na uto-uto ka. Wag mong bubugbugin, wag mong papahirapan ang iyong sarili. May nag-message po sa akin, sabi niya, Father, pagpasensya niyo na po ako kung ako man po ay nakikipagrelasyon sa mga same-sex sa kamukha kong kasarian. Kasi ilang beses na po akong niloko, sinaktan ng ibang lalaki. Wala na po akong tiwala sa mga lalaki. Hindi ko po masisisi ito pong babae.
Kahit sino naman po na makagat ng aso, hindi po ba? Pag nakakita ng aso sa daan, iiwas na. Hindi po ba? Pero, ibig ba sabihin, kapag kinagat ka ng isang aso, lahat ng aso masama na? Hindi po. Hindi po ba? Kaya nga dapat gayahin natin ang attitude ng ating Panginoon. Nasaktan siya? Oo. Nahirapan siya? Oo. Pinagtaksilan siya? Oo. Pero hindi nagbago ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal. Amen? Sinong nakasakit sa Diyos? Di ba? Mga tao. Pero ito yung tanong, bakit kahit na sinaktan siya ng mga tao, nung muli siyang nabuhay, sinong minahal niya? Mga tao pa rin. Hindi po ba? My dear friends, be like Christ, unchanging in your love. Because you have a soul that is unchanging. You have a spirit coming from the spirit of love. Tandaan niyo po, ano man ang ginawa ng iba sa iyo, pinapakita lang nila kung sino sila talaga. Pero ang tanong, ipapakita mo ba kung sino ka talaga? Kung papasok ka lang sa pinakapuso ng iyong puso, anong matutuklasan mo diyan? Makikita mo kung sino ka talaga. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay mahal ng Panginoon. Ikaw ay isang nilalang na maaring magmahal ng iba. Who you truly are, my dear friends, is a soul coming from God. You are a beloved by God. You are a person capable of loving others. Do not change this. Kaya nga, mga kapatid, huwag kang makikipaglaban na mahalin ka ng iba. Don't fight to be loved. Sa halip, lumaban ka para magmahal ka. Fight to live a loving life. Father, kahit na hindi ako mahalin, hindi naman mahalaga kung hindi ka mahalin ng ibang tao. Oo, masarap. Oo, masaya. Oo, nakakagaan ng loob kung ikaw ay susuklian ng pag-ibig na iyong binibigay sa iba. Hindi po ba? Pero ang pinakamahalaga ay yung ikaw ay nagmamahal. Mahalin ka man ng iba o hindi. Kaya mamuhay ka na may pagmamahal. Kahit na hindi ka mahalin pabalik. Magpatawad ka kahit na hindi humihingi ng tawad ang iba. Maging mabuti ka kahit na hindi ka tratuhin na mabuti. Gayahin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Minahal niya ang iba kahit na hindi siya minahal. Nagbigay siya sa iba kahit na hindi siya nakatanggap. Nagpatawad siya sa iba kahit na hindi siya pinatawad. Jesus loved whether he was loved or not. Parang ang araw lang po, no? Pansinin nyo ito. Isipin nyo ito. Sisikat pa rin ang araw. Magbibigay pa rin ng liwanag ang araw. Kahit na siya ay pasalamatan o hindi ng damo. It does not matter if the grass is grateful, if the grass thanks the sun or not. The sun will continue to shine. Amen? Sisikat pa rin ang araw, magbibigay pa rin ng liwanag ang araw. Kahit na siya ay takpan ng ulap o ng bagyo. Sisikat pa rin ang araw, magbibigay pa rin ng liwanag ang araw. Kahit na magreklamong mga tao, napakainit naman. The light of the sun does not depend on the opinion of others or whether other people appreciate the sun or not. Sisikat at magliliwanag pa rin ang araw dahil may liwanag siyang maibibigay. Kapatid, may mabuti kang maipakikita. May pagmamahal kang maibabahagi. Dahil nasa loob mo yan. Dahil pinagkalooban ka ng Diyos. Dahil nakatanggap ka sa Panginoon. Nung umpisa pa lang, nung nilalang ka niya, nandyan ng pagmamahal na yan. Huwag mo naman itatago. Huwag ka naman madamot. Amen? At kapag pinili mong magmahal, hindi ka mawawalan. Tandaan niyo po yan. Oo, hindi ka man suklian o pasalamatan ng ibang tao sa iyong kabutihan. Pero tandaan mo, kita ng Diyos ang lahat at hindi ka papabayaan ng Diyos. There's not other people who would reward us for our goodness,
for our love. It is God who rewards. It is God who blesses our goodness, our love for others. Hindi ka man ma-appreciate ng pamilya mo, ng buong mundo, pero ang buhay mo ay magiging mas makabuluhan, ang buhay mo magiging mas masaya kung magpapatuloy ka lang magmahal. Amen? Kasi sa wakas, ang taong marunong magmahal ay hindi talo. Ang taong marunong magmahal, bandang huli, siyang magiging mabunga. Fruitfulness will be your destiny if you continue to love like Christ. Mga kapatid, kahit na po ang araw na ito, tinatawag po nating Spy Wednesday. Kahit na ang araw na ito, inaalala natin ang pagtataksil ni Judas. Sana maalaala din natin na ang araw na ito ay tungkol pa rin sa ating Panginoong Hesukristo, na kung saan kahit na siya'y pinagpalit, hindi niya pinagpalit ang taong mahal na mahal niya. Huwag mong ibebenta ang sarili mo para lang sa pera, para lang sa kayamanan, para lang sa kasikatan, para lang sa kapangyarihan. Kasi mga bagay na yan, mawawala. Ang mga bagay na yan, iiwan mo. Ang mga bagay na yan, makakalimutan din pagdating ng araw. Pag wala ka na dito sa mundo, meron pang mas mahalaga kesa sa pera, kesa sa kayamanan, kesa sa kapangyarihan, kesa sa kasikatan. Amen? Harinawa, huwag tayong tutulad kay Judas. Iwasan natin ang tukso na ipagpalit natin ang Panginoon. Kung hindi, maging katulad tayo ni Kristo, na nanatiling nagmahal kahit na siya'y nasaktan. Dahil ang tunay na nagmamahal, siyang muling mabubuhay at mabubuhay sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapagligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, binibigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ang pagkalooban mo kami ng pananampalataya, kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba nagmamahal sa'yo.
Sumasambad ng Ama sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagkakasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapangang wagas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig ng makapangyarihan. Sa krus ay tinanghal. Sa krus, pinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang pinangakong Kristo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinag-iisang usang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Isa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo niyo po
Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tanging hiling ko sa'yo, Panginoon, tinig mo, marinig ko ngayon sa buhay ko. Uhaw ang aking puso sa pag-ibig, kalinga mo. Awa mo't biyaya, padama mo, O Diyos. Tanging hiling ko sa'yo, Panginoon, mukha mo ay makita ko sa likha mong mundo. Hawakan aking puso, baguhin mo ako. Sabihin mong kagustuhan mo maging gabay ng buhay ko. Hanap-hanap ka sa mga ulap at tala, di ko malay nandito, buhay pala ang Diyos. Pakita mo ang lakas mo, Panginoon, sa nilikha mong mundo. At sa taong mahal mo, pinakita mo ang pag-ibig sa amin, O Diyos. Nagkatawang tao, inalay buhay mo, ikaw ang Diyos na Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Pagkaloob mong kami makapanalig ng wagas, sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas.
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tanong lang po, nung po bang bata kayo, masayahin kayo? Yes or no? Yes. I assume. Nung po bang bata kayo, palagi kayong umingiti, palagi kayong tumatawa kapag nakikipaglaro kayo sa mga kalaro nyo? Yes or no? Yes. Ang tanong ko, ngayong matanda ka na, kumusta ka na? Umingiti ka pa rin ba na madalas? Tumatawa ka pa rin ba? Masayahin ka ba? Aminin niyo, yung totoo. Hindi. Di po ba? Bakit? Maraming dahilan. Masabihin ng iba, kasi Father, yung mister ko may ibang kateks. Kasi Father, ang dami kong mga utang na kailangan bayaran. Kasi Father, sakit yung aking paa, may gout. Nagdadialysis ako. Nagkikimo ako, may cancer ako. Kasi Father, matigas yung ulo ng aking anak, lumalaban siya. Meron din po, mga teenager, pagkabata-bata, 12 years old, 14 years old. Father, may anxiety ako. Father, depressed ako. Father, gusto kong magbigti. Iniwan ako ng boyfriend ko. Binasted ako, etc., etc., etc. What does this mean? You have allowed the world to change you. Amen? But you can decide not to be changed by the world. Because the soul, the spirit is unchanging. God's love remains in you no matter how difficult, no matter how sad, no matter how problematic life can be. Huwag mong hahayaan na baguhin ka ng ibang tao. Kahit na may masama silang ginawa o kahit na may masamang nangyayari ngayon sa buhay mo, may kapangyarihan ka na manatiling mabuti, nagmamahal, at pwedeng magbigay ng mabuti at pagmamahal sa iba. At yung kapangyarihan na yon, yung grasyang yon, nanggagaling sa Panginoon. Kaya, manatili tayong sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kung nahihirapan tayo, let our prayer be, Lord, teach me to be unchanging in my love, just like you. Lord, teach me to be unchanging in my goodness, even if other people are not good to me. Huwag kang susunod sa sinasabi ng mundo. Kasi, pag binago ka, wala din pakialam ang mundo at ibang tao sa iyo. Di po ba? Isa lang nagmamahal sa iyo, ang Diyos. Bakit hindi mo siya sundan? Kaya nga, habang tayo papasalamat sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang katapatan, pagsisihan natin, napakaraming beses tayo naging taksil sa Kanya, at naway gayahin natin ang katapatan ng Panginoon, anumang masama na mangyari sa ating buhay. Dahil ang tunay na nagmamahal, nagiging mabunga ang kanyang buhay, ang tunay na nagmamahal kamukha ng Diyos. Siyang nabubuhay, di lang ngayon, hanggang sa magpa sa walang hanggan. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.